Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property for sale po ulit ang ipapakita po namin. At andito naman po kami ngayon sa bayan po ng Victoria, lalawigan po ng Tarlac. So ito po yung property na binibenta na sa 3,575 o 71, mga ganun po. Pero ipa-flash ko sa screen yung kanyang titulo. At pinasad ko na po kay Boss Ronald yung titulo sa aking messenger para ma-flash ko po sa inyo, and also yung kanyang tax declaration, at naka-declare na rin po ito. So ito po ay clean title po, buhay nakapangana sa titulo, no extrajudicial. Yung color blue po ang kanyang titulo, yung TCT electronic title na po na color blue yung titulo po ng property na ito. So simula po dito sa part na ito, sa poste na to, diretso po yan hanggang dito po, nasa mga 21 meters po mahigit, o 21 po yung kanya, kulang-kulang 22 po yung kanyang frontage itong property na ito. So hanggang dito po siya, ayan. So sa may pader po na ito, sa may poste po na ito, ayan, sa may gate, ayan po, nasa mga 21 o kulang-kulang 22 meters po yung kanyang frontage. So yung power line naka-install na rin po, ayan po, and then may internet connection na rin yata, kasi itong kubo na ito ay pinapaupahan daw po ng may-ari. Nakausap po namin yung nag-uupa dito. So pag nabili po siguro ay lilipat na po sila. So dito po sa bukana, so may gate po siya, ayan po yung gate, naka-tubular na mayroon pong ano ba tawag ito, yero o ano po tawag po dyan. At dito nga po ay pagpasok pa lang po, ito po yung bungad ng loob ng property. May mga puno po na tinanim nila, may mga buko, bayabas, mangga, nara. Tapos ito nga po yung pinapapahan nila ng may-ari. At ito nga po, meron na rin pong ditong kubo rin dito, may puno ng kawayan. So ang presyo po ng property nito ay 3.3 million po. At ang maganda rin po dito ay malapit lang po sa town proper, o sa bayan, sa palengke, siguro sa mga 1 kilometro lang po. Diyan sa Bandiren lang po yung palengke. Tapos ito po yung kalsada na papunta po dun sa palengke, palabas sa National Highway. Sa T-Plex siguro na sa mga 3 o 4 na kilometro lang po ang layo po niya. So andyan po yung tawag dito, yung cell site, malakas ang signal, internet connection, at power line andito po. At source of water po dito, may nawasan na rin po yata dito. May nawasan na, pero check ko kung may nawasan na. May nawasan na ba dito? Yan, hindi ko lang napansin kung may nawasan na. Okay. So, wala akong makitang nawasa. Wala akong makita. So, ang source of water naman po dito nila ay meron po silang deep well. Andun po yung deep well. So, dito po sila, ito po yung kubo na dito sila nagluluto. Ayan, yung umuupa dito. At ito naman po ang kanilang CR. Tsaka yung poso po. So, ito po yung CR po nila. And then ito po yung source of water nila po. So check natin kung malakas yung tubig. Okay. So ayan po, malakas din ang tubig. Ayan. Tsaka mababaw lang po ang balong ng tubig po dito. And then dito po meron po silang mga kulungan po ng mga hayop. Ayan. At ito kulungan din ito eh. Kambing po siguro dito yung naalaga nila dito, kambing. Dating kulungan ng kambing, pero wala na silang alagang mga kambing. Ito po ay manok po siguro to, yung inalaga nila dito. At ito nga po, may dito sa part na to bakod na rin po yan. At dito sa part na rin to bakod na rin po. Pero hanggang doon lang po yung bakod po niya dito sa banda rito. So yung residential part po niya nabakuran na po. Ayan. So ito naman po yung kanyang part na palayan. Ito po yung palayan po niya. Hanggang doon pa po yan. Malapit daw po sa may kabahayan doon. Okay, so sa ngayon po wala po tayong drone dahil may pinuntahan po si Boss Jason, kaya pagbalik na lang po namin siguro papaliparan na lang po namin ng drone. Sa ngayon po muna ay wala po muna tayong drone video po. So hanggang pa po yan sa may malapit po sa mga kabahayan na yan. Tapos sa bandaron po, kung nakita nyo bandaron, andun na po yung highway. Yung highway po, andun na po. Tapos meron yatang kalsada dito eh, no? Doon sa dulo. So doon sa dulo may kalsada doon. So may makabahayan, may kalsada pa doon. So parang back to back yung road niya. Okay. So ito po yung palayan po niya. Estimate ko po siguro sa mga 2,000 siguro po itong nabubukid. Sa ngayon po hindi na po nila tinanim na ng palay. Baka
Ayun nga po, binebenta na po kasi. Pa lang. Ayun, may punla. Ay, may punla ba? Ayun, may punla nga. So, ibig sabihin, bubukirin pa nila, tatamnan pa rin nila habang binebenta. Siguro, nasa sa inyo na po yan yung... Fish pan pala, boss. Yan, yung ano. Ayan, may fish pan? Oo, yan. May mini fish pan sila dyan. Ito rin, may butas rin dito. Ano kaya to? Dito kaya sila kumukuha ng tubig? Baka deep well mo naman ito na kumuha. O baka yung balong, ano to, baka yung bukal o ano. Ayan, ito po yung part ng residential po niya, oh. Part ng residential po niya. Siguro estimate kong residential ng residential po niya nasa mga 1,000 square meter po siguro. O kulang-kulang 1,000 square meter po. Yung estimate po namin. Tsaka dito nga po ay ang lapad po siguro niya yun nga nasa mga 21, pero sa bandang dulo po nasa mga 31 po yung lapad po sa bandang dulo. Tapos yung haba po niya nasa mga 200 po meters mahigit. Chinek ko kasi yung titulo po kanina. Ano po nasa mga 200 meters po mahigit yung kanyang haba. Simula po doon sa Barangay Cemented Road. So sementado yung kalsada, kahit ano po, kahit kotse makakapasok po dito. At yun nga po sabi ko, andyan lang po yung palengke. Tapos andyan lang po yung highway. Sa highway po siguro nasa mga kalahating kilometro lang po siguro. Tapos sa palengke sa mga 1 kilometro lang po. O baka wala pa. Estimate lang naman po namin yun. So tignan po natin dito yung kanyang fish pan. Mini fish pan po niya. Maliit lang po na fish pan po nila. Sa mga naghanap po dyan ng pang residential na pwedeng mag-farm, baka ito na po hinahanap po nyo. At malapit sa mga pangunahing pangailangan. Di ba may Jollibee niya, boss? May Jollibee na dito? Oh, may Jollibee na. Malapit na po sa Jollibee. Mag-inasal, meron din yata Mag-inasal eh. Oh. Tapos, ayun po, ito po yung kanyang mini fish pan. Hindi po namin sure kung meron pong laman. Pero baka meron laman eh. Ayun, oo, may punla. Ayun, may punla sila doon. May punla. So, sa gatong mga property po, ay maganda po siyang i-develop. Dahil ang maganda rin po dito, hindi po nakakatakot. Dahil yung katapat po ng property ay puro na po kabahayan yan. Puro po kabahayan. At dito rin po sa likod ng property, puro din po kabahayan. At andyan lang din po yung National Highway sa banda roon. So accessible po, kaya hindi po mahirap puntahan. Sa mga naghanap lang po ng residential farmland po dyan, baka ito na po yung magandang i-offer namin. Yung price po na 3.3, negotiable pa naman daw po yun. Ayon po sa source po namin, dahil sa property ito may naglapit po sa amin dito po sa bayan po ng Victoria, lalabigan po ng Tarlac. So taga Nueva Ecija kami, pero magkatabi lang po sila. Ang katabi po kasi ng Victoria ay Gimba, Nueva Ecija na po yung katabi ng Victoria, Tarlac po. So ito po yung punla po nila. Ayan. At meron din po na silang deep well doon, no? So dalawa po yung source of water po nila, dalawang deep well. At ayun po, may barangay road po doon. Ewan ko lang kung rough road po yun. Ayan. Hindi lang po natin mapuntahan. Sayang nga po, wala po tayong drone ngayon. Pero okay lang po yan dahil pupuntahan naman po namin ito. Pabalikan po namin pag ano na po. Okay, so hanggang pa po yan sa banda roon. At sabi ko nga po, ulitin ko po, ito po yung may sukat po na 3,571 o 75 po. Check ko na lang po ulit mamaya. Minsan kasi nakakalimutan ko, makakalimutin na kasi tumatanda na. Ayan. So kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. At gusto nyo mag-schedule para mapuntahan itong property na ito, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito sa property. At yun nga po, sabi ko, ito po ay clean title. Na-check ko na po, buhay yung nakapangalan sa titulo. At ang maganda rin dito, kahit yung tax declaration po niya, nakadeclare na rin po kung ano yung nakapangalan sa titulo, yun din po ang nakapangalan sa tax declaration. Ayan. So single din po ang nakalagay sa titulo. At buhay pa daw po yung nakapangalan sa titulo. Ayon po sa source po namin. Ayan. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property po ni vlog po namin. So maraming salamat po sa suporta and God bless po sa ating lahat.